Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Dahil sa bantang panggugulo ng Chinese warships sa oil and gas exploration, Pangulong Bongbong Marcos Jr. mas pinapahigpitan sa Armed Forces of the Philippines ang pagbabantay dito. Matagal na tayong nagtitimpi. Matagal na tayong nagtitiis sa pambubuli nila. Pero once nagluhin nila ang pagagalugad natin ng langis, lalaban na tayo. Marami na tayong kasangga. Marami na tayong kakampi. At naniniwala si PBBM na pag kinalaban tayo ng China, may kaibigan tayong sasandalan. Harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Ngayon, masasabi natin na mataas na ang tingin ng buong mundo sa Pilipinas. Dahil maayos, patas at mahinahon tayong nakikitungo sa iba't ibang mga bansa. Tumutupad din tayo sa ating mga kasunduan at sa mga batas at panuntunan na pandaigdig na komunidad. Wala naman tayong balak may paggera. Puro kapayapaan nga ang isinusulong ng Pilipinas. Muli ditong binanggit ng Pangulo ang foreign policy ng Pilipinas. Friends to all at enemy to none. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Kinundinan naman ni PBBM ang pag-atake ng Houthi sa mga Filipino seafarers. Matatanda ang hinatake ng Houthi rebels ang barkong sinasakyan ng mga Pilipino crew. May namatay dyan. May mga binihag din at napakawalan na. Para sa ating mga Pilipino, malayo man, malapit din, kasing sidhi ang paglingap natin sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, lalo na ang nasa panganib at nagdadaan sa matinding pagsubok. Hindi po biro at sadyang mapanganib ang hanap buhay ng ating tripulante. Ang trahedya na sinapit nila sa kamay ng mga rebeldeng Houthi ay isang halimbawa. Matapos ang mahigit 4 na araw, ang mga kababayan nating nang binihag ng rebeldeng Houthi ay pinalaya na rin. Dala ng ating pakikipagtulungan sa Sultanate of Oman. Gayon din, dahil sa ating masigasig ng pakikipag-ugnayan, sa loob ng 3 taon, nagawaran ng kapatawaran ang mahigit 600 kababayan nating nahatulan dahil sa sari-saring paglabag sa batas sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Qatar, sa Bahrain, at sa iba pa. And so their crucial and most beneficent sovereign intervention, I personally convey the entire nation's sincerest gratitude to the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates, the State of Qatar, the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, and to all the leaders of various countries that have granted clemency and have shown kindness to our beleaguered compatriots. Maraming salamat po. Thank you very much. Habang tumatagal nga nabawasan na ang pambubuli ng China, nakapagbutas na din tayo ng oil and gas. Salamat sa paglaban ni PBBM sa pagtatanggol sa West Philippine Sea. Sa susunod na mga ilang taon, mapapakinabangan na ng mga Pilipino ang oil at gas. Mas mumura na nga ang langis. Kayo, ano masasabi nyo dito? I-komento sa baba nyo sa lobby.